Okay, what's up mga ka-Entre Pinoy TV. So, welcome to Entre Pinoy TV sa mga bagong viewers dyan at sa mga dati ng subscriber at hanggang ngayon ay sumusuporta sa atin, no? Magandang araw po sa ating lahat, no? Ingat po tayo sa daan, no? Sa nag-drive dyan. Okay, so good morning, good morning. So, update tayo September 4, 2023. So, update tayo sa ating farm, sa aking farm, no? Entre Pinoy TV. Mag-update na naman. Okay, so dito tayo sa YouTube magpo-focus, hindi sa Facebook, hindi sa kay Mita na wala pang pera. Dito tayo sa YouTube. Dahil monetize na tayo dito, may pera dito. Doon sa kay Mita, wala pa, sinascam pa. Joke lang yun ha. Baka makita ito ni Lolo Mita. So dito ito sa YouTube. Okay, so update tayo sa aking Rhode Island Red Decal Farm. Okay? So titingnan natin yung nangingitlog natin na hen. Ayun. Ayan, oh. So napakagandang panahon ngayon, no? So titingnan natin. Ayan. Ayan, no? So napakaganda, napakaaliwalas. Mainit ang panahon. Maganda sa ating nagninegosyo. Okay? So dito tayo. Pasok sa aking munting, ayan na, si Barako. So ayan, dito sila lahat sa loob. So ayan, oh. Dalawang itlog. Okay, kukunin natin. So yan ay pang ano, patihan, ayan, oh. So yan ang kanilang paitlogan. Okay, dalawa lang muna kasi isa pa lang yun pa lang ang nangingitlog. Ito ang tagal ng nangingitlog eh. Oh. So ganito kalaki yung itlog nila. Itlog niya, no. Ito ay patulis. Lalaki yata to, no. Okay. Ito ay jumbo size. Kasi malaki, no. Okay. So nandito sila. Ayan. So itong tatlo na to ay hindi pa nangingitlog. Okay. So dako tayo dito sa taas. So ayan, natulog. Ito yung pork batch. So ngayon dito sa aking farm merong fowl pox. So ditong dalawa may tama sa mata, ay nabulag na yan yung dalawa. Babae pa naman. So plano ko yan ay katayin na lang. So fowl pox ay magamot naman. Basta hindi lang sa lalamunan, sa mata. Sa mata ay pag na tamaan ng mata ay bulag talaga. Okay? So akin na yung ginamot ng Thymol at nadresingan yung sugat sanhi ng fowl pox. Okay? So dalawang may tama dyan, no? Bulag. Kasi dito na kulungan. Okay? So dako naman tayo doon sa kabila. So, saan tayo dadaan? Dito tayo dadaan. Okay? So ayan, oh. Ilang ranging ko ay makitid lang.
So aking i-extend yan doon kung may time. Pero mabahaan yan dyan. Dito na lang yata sa kabila. Okay, so dito tayo sa pangalawang kulungan. So ito na sila, yung third batch. Ito may tama din ng fowl packs. So ayan yung mga paa nila, no? May mga fowl packs yan. Pero ginamot ko yan ay na ano naman, nakuha, no? So ang maganda dito ay walang tama sa mata. Masyado na sa mukha, sa paa, sa pakpak. Ayan. Sa yung tapay nila, no? Sa babaw ng ilong. Kaya okay lang. Kahit nangangayat sila ay tumutuka pa rin. Buhay. Pero nagamot ko to ng Thymol. At saka dressingan ng betadine. At saka yung solo na parang lana na parang may mantika ganun. So para dalawang bisis ko yan na dressingan at 3 bisis na Thymol. So okay na yan sila. So ayos na. Pero lahat ito babae, 7 piraso. Kasi doon mamaya na ating bilangin ulit kasi 11 yun doon eh. So dito tayo sa dako sa ating, so dito tayo dadako sa aking brooding. So brooding ko ito sila 15 na piraso. So may tama din yan ng fowl packs. Yung isa dyan, no? Sa mata din, bulag. Okay? So nagamot ko din yan ng Thymol. Okay? So hindi ko na na-separate kasi wala na akong available na kulungan. Kaya hindi ko ma-separate. So ngayon, nakikita nyo ba itong buko bao? Ay, ito. Niyog na baog. So ang niyog ay pang additional ko ng feeds. Kasi nagtitipid na tayo ng feeds ngayon. Nag 80% na lang ako sa required na feed intake. So 80% at saka 20% dito sa niyog. So kinakayod yan at saka inaano sa feeds na halo. Okay? So ang feeds ko ay Integra. Okay? So kita nyo yan, no? Yan ang Integra. So Integra 2000. Baka naman Integra. Okay? So yan ang aking feeds, napakamahal yan. No? Kaya malapit na akong mag-surrender. So yun, no? Po tayo. So yun, nag-stop ako sa pagpapalimlim ng itlog, no? So dapat ipapalimlim ito sa native. Kasi yun ang aking ano eh. Wala akong incubator, native chicken lang. So nag-stop ako dahil sa mga nakikita kong mga disadvantage. Okay? So bakit ako nag-stop? Bakit ako huminto sa pagpalimlim? Okay? So una, mayroong sakit dito sa mga sisiw. Lahat ng aking native na sisiw, ubos lahat. Patay, no? Kahit lagyan pa ng di kasi ako nag-vaccine. Ayun. Yun ang disadvantage na walang vaccine. Okay lang kasi native.
ang Rhode Island Red ko ay okay naman, hindi ko namatayan, pero ang problema sa Rhode Island Red ay may foul pox. Sa ganun talaga pag hindi daw mag-vaccine. Okay, so susunod dapat mag-vaccine, no? Kasi may tama na yan. Tsaka po na baksinan, hindi na pwede yan baksinan kasi may tama na. Okay, so pangalawa, ang nakikita kong dahilan ay sayang yung mga itlog dahil ngayon na panahon, August, no, July to August, September ay hindi masyadong maganda ang hatching rate. So ilang ilang papisa ko na ay basiyo talaga. Zero, walang napisa. Okay, kung may napisa man sa apat na inahin ay mayroong dalawa, no? Yun lang. Sa 18 pieces egg na pinalimlim ko, dalawa lang ang napisa. So ayun, nag-stop. Pangatlong dahilan bakit ako naghinto sa pagpalimlim. Pangatlo ay nakita ko na ay marami na akong papatukain. Kasi pag hindi ako mag-stop, ngayon, tulad ngayon ay namumblema na tayo sa patuka. So, naghahanap na tayo ng adds-on. Hindi naman pwede natin ikat yung requirement na 120 grams sa nangingitlog. So, add-ons lang. Kasi pag ating ikat yan, maipiktahan itong production ng itlog. Okay? So, mag-add-ons tayo or mas sa aking nakikita sa ibang mga content creator na nitong nagmamanok din ay pwede daw 80%. Nag-try ako ng 80%. So, okay pa naman, no? 80% feeds, 20% ay yung add-ons na indigenous na patuka. Tulad nito, niyog, kasaba, kamuti, saging, no? So, ayan. Ayos. So, sa tatlong rason bakit ako stop minto sa pagpalimlim. No? Kasi ang pagmamanok kailangan may puhunan ka na malaki. No? Akalain mo sa 13 piraso o 35 palagay natin o 30 kasi ang target natin isang tray isang araw itlog. So kailangan natin 30 pieces na inahin. So 30 pieces na inahin, ang makonsume yan sa isang buwan ay 2 sako o 100 kilos. Okay? Feeds. So hindi pwede i-omit mo yung requirement ng 120 grams per day. Okay? So ibig sabihin kung 2,000 per sack, meron kang 4,000 na expenses. Hindi pa kasama nun ang tubig at kuryente at mga adds-on ito. So buti lang nito kay mayroong kaming puno. Yung wala, so dagdag expenses. So sa araw-araw nangingitlog ang manok. So hindi talaga ma-perfect sa isang araw sa 30 na piraso na inahin, hindi yan nangingitlog ang iba. Kaya ang expectation natin ng isang tray isang araw ay hindi maabot. So 2 araw palagay natin. So 2 araw isang tray. So sa isang araw 3 kilo. Sa 2 araw 6 na kilo. Magkano? So
So palagay natin is 50. 50. Si 50 times 6 is 300. Magkano ang itlog? Lagay natin 10 lang to. So 10, 10 times. So yung ano lang balik. Okay? Kung aabot ka ng 50% ang hatching egg rate, no? Egg drop araw-araw. Pero kung abot ka ng 80 to 90%, eh, so sa isang araw, palagay natin isang tray, may 300 ka kasi 10 eh. 10, 30 peraso. So okay yun. Kung ganun ang egg drop rate mo. Pero kung mababa, 50%, ay talo talaga. Talo sa feeds. Pero, ganun pa man, ay hilig natin. So, pag hilig talaga, hahanap ng paraan. Hahanap ng paraan para maano yung ating requirement ng paitlogin. Kasi ang negosyo nito kailangan hands-on. Kung hindi ka magnegosyo ka nito pag iba ang magdala, okay? Siguro nasa 1% lang siguro magtagumpay. So dapat hands-on talaga ikaw na may-ari kasi araw-araw may problema. Araw-araw nandito ka, hindi pwede na sa isang araw 5 minutes ka lang dito. May hindi pwede. Dapat umaga, tanghali, hapon, gabi. No? Dito na tayo nagtatambay. Okay? Lalo ngayon wala pang trabaho. Sa social media lang tayo na nagano kumikita ay hindi naman kalakihin yung kita. No? Itong negosyo ko ay malapit ng palugi na talaga. Ito. Malapit na. Kunti na lang palugi na. So pag nalugi na to, wali na ako. Ubos na, wala na akong ibubuga. Hindi pa din ako nakahanap ng trabaho. So sad but I have to face the reality. So bye-bye muna and God bless po sa ating lahat. Ayos.